Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Saan man pong panig kayo ng mundo, nasa Pilipinas man po kayo o nasa labas ng bansa. Anong oras man po sa inyo dyan ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, umaga man po, tanghali, hapon, gabi. Magandang araw, Pilipinas at mundo. Ito yung topic natin ngayon. Pinanood ko itong interview ni Christian Isguera dito kay retired senior associate Justice Carpio. At least sa pagkakataong ito, ang topic ni retired senior associate Justice Carpio sa interview na ito hindi tungkol sa China. Kasi si retired senior associate Justice Carpio, expert na yan sa issue ng China, sa issue ng West Philippine Sea. At laging yun yung lagi siyang naiimbita sa ganyang topic. Pero may isang bagay na ngayon ko ito napanood sa kanya, yung tungkol kay Kibuloy. Ngayon, bakit naman magko-comment si retired senior associate Justice Carpio tungkol kay Kibuloy? Siguro may magre-react diyan. Lalo na yung mga DDS, Yung mga DDS sasabihin nila, ano naman yan? Bakit naman magko-komentaryo yan si Carpio kay Kibuloy? Doon na lang siya sa issue ng China, at least kapanipaniwala pa. Mga kabunyog, mga kababayan, naisipan kong ipanood to sa inyo, at least portion, yung interview ni Christian Isguera kay retired senior associate Justice Carpio kaugnay kay Kibuloy. Bakit? Ano ang authority? Ano ang authority o pagiging reliable ni retired senior associate Justice Carpio? Ano yung credibility niya at reliability ng sasabihin niya tungkol kay Kibuloy kung siya ay retired senior associate justice ng Korte Suprema? Ito hindi na po ito sa pagiging retired senior associate justice ng Korte Suprema. Kundi, alam naman natin, o baka yung iba hindi alam, si retired senior associate Justice Carpio, taga Davao City yan. Si retired senior associate Justice Carpio, taga Davao City yan. Kaya, alam nyo, yan ang patunay na hindi naman lahat ng taga Davao ay hindi matino. Mayroon din namang mga taga Davao na matino. Marami din yan. Tulad nito ni retired senior associate Justice Carpio, taga Davao yan, Davao City mismo. Ngayon, itong si retired senior associate Justice Carpio, tinanong ni Christian Isguera. Ang tanong ni Christian Isguera, bakit po kaya sa tingin nyo hanggang ngayon hindi pa rin sumusuko si Kibuloy? Maganda yung sagot ni retired senior associate Justice Carpio. At ako'y naniniwalang tama yung sinabi niya. Ipapanood ko sa inyo mamaya. Shout out kay Matugdon TV sa Calamba City. So, maganda yung paliwanag ni retired senior associate Justice Carpio. Bakit hindi sumusuko si Kibuloy? Anong dahilan? Ayan. Ang isa pang magandang tinanong ni Christian Isguera ay retired senior associate Justice Carpio, nasaan kaya si Kibuloy? Saan kaya siya ngayon nagtatago? Nasa Davao pa ba siya? Nasa Davao pa ba siya o wala na? Yun. Sasagutin rin yan mamaya ni retired senior associate Justice Carpio. Ang isa pang itinanong kay retired senior associate Justice Carpio tungkol kay Kibuloy, yung statement ni Duterte, di ba sabi ni Duterte, sabi niya, Pastor, wag mo naman akong idamay dito. May kaso ka na, may warrant of arrest. Wag mo naman akong i-drug o i-atake na ma-involve dito. Ayaw niya daw masangkot sa problema ni Kibuloy. Ngayon, tinanong si retired senior associate Justice Carpio tungkol doon. Totoo kaya yung sinabi ni Duterte? Ibig bang sabihin nun, nagkakahiwalayan na sila ni Kibuloy? Yun. Sasagutin din yan mamaya sa ipapanood ko sa inyo na sinabi ni retired senior associate Justice Carpio. Shout out din kay Visto Oy sa Mandaluyong City, galing kay Nestor Ambrosio. Okay? Sa Carmona, si Elmer Martinez, kumusta po kayo? Si Miti Chile sa Tarlac City. Okay. So, yan mga kabunyog. Panuurin nyo na. Ipapanood ko na sa inyo ito. Now, the last point,
kamusta si Kiboloy? Di ba? You're both from Davao, di ba? I mean, I warned you, I'm gonna bring out Kiboloy. Saan po nakatago, Justice Carp? If you were in NBI or PNP right now, saan kayo nakatago? Will he be, like hiding in plain sight? Is he gonna play Catch Me If You Can? Leonardo DiCaprio? Is he out of the country? Baka nasa China na siya, hindi natin alam. Nasa Shenzhen. O yan, yun yung tanong. Sa tingin ni retired Senior Associate Justice Carpio, kasi taga Davao siya, saan kaya si Kibuloy? As far as I know, I've asked around, he's still in Davao. And, he has 2 jet planes, private jet planes. And but where will he go? He'll probably go to China because he is sure if he goes to China, he will not be turned over. Pero ano silbi niya sa China? The question is, of course, China is also practical, right? Like if you're gonna take care of it, that's it. What is he gonna do for China? China will say, we have a hostage here. We will give this to to the Philippines. Mag-exchange program tayo mamaya. Mamaya may mga tayo dyan. Pogo. That's why I think he's still there, despite the fact na he has the means to... Ay, sorry. Hindi si Christian Siguera, si Richard Hidarian. Sorry, mali ako. Hindi. Na ano lang, alam nyo, nakalimutan ko. Si Richard Hidarian yung nagtatanong, hindi si Christian Siguera. Get out of the country because he has 2 airplanes and he has nowhere to go. Yeah. I mean, thank you, Justice Garrett, for giving us hope na baka nasa Davao pa. But I was told na him being him, the whole self-appointed thing with all the charter plane and all, hindi siya makatago sa simpleng lugar, di ba? Alam natin yung mga ibang fugitives, tago sila sa small apartment, tago sila sa, kuweba, like Saddam, like, Gaddafi. Ito daw, hindi ganun eh. Talaga kailangan niya malamansyon talaga. May the whole 9 yards. Ay, anong psychological understanding mo sa kanya? Well, he needs an entourage to kung lalo na mainit, may magpapay sa kanya, no? Exactly. Tapos mag-grape siya ng gano'n. Tapos kakain siya ng grape na gano'n. Yun nga ang pagkaintindi ko sa hindi pwede na yung parang tago siyang gano'n, mga Saddam Hussein, Gaddafi style. Teka, kailangan. Kasi diba naalan mo, Justice Carrot, sabi na papayag siya na magpa-hearing sa Senado pag bayaran nila lahat yung charter plane, yung mga guardian niya. Alam mo, may siya, he has to maintain his appearance na he is the son of God. So, yan. Yan mga kabunyog. Yan yung gusto kong sinabi ni retired Senior Associate Justice Carpio. So sabi ni retired Senior Associate Justice Carpio, sa tingin niya nasa Davao pa. Sa tingin niya nasa Davao. Hindi niya naman basta-basta magamit yung kanyang private planes. 2 yung kanyang private na jet planes. Pero hindi madaling gamitin ang private jet plane sa pagtakas. Unang-una, ano pa lang yan? Lilipad pa lang yung jet plane na yan. Mamumonitor kagad yan. May mga kamanman din. Kaya, ang sabi ni retired Senior Associate Justice Carpio, nagtatago pa yan sa Davao. Nagtatago yan. Hindi yan nakaalis pa ng Pilipinas kasi hindi madaling tumakas gamit ang jet plane. Hindi niya magagamit ng basta-basta yon. Maaalala rin natin, tama naman mga kabunyog. Naalala nyo yung sa Farmally? Naalala nyo yung sa Farmally? Yung Indian? Sino ba yon? Yung mga nasangkot doon na mga negosyanteng Indian? Tataka sana yung mga yon, di ba? Yung mga Indian, tataka sana, doon din sana sa Davao. Ano sila? Sasakay na ng eroplano, private yung eroplano, maraming nakakita kasi hindi mo naman madaling itago yung eroplano eh. So, nababantayan, kaya nung sumakay doon sa eroplano yung yung Indian na yon na mga sangkot sa Farmally, yung negosyanteng mga Indian, sa Davao din sana sila tatakas, gamit din ang private jet, na na monitor sila. Ay lalo na itong si Kibuloy. Actually, lalo na si Kibuloy. Kaya kahit may private jet siya, mahirapan niyang gamitin yon. Kaya sabi nga ni retired Senior Associate Justice Carpio, nasa Davao pa ito. Nagtatago ito. Kaya lang, yung discussion ni Richard Hidarian at saka ni retired Senior Associate Justice Carpio, sinasabi nila, yung pagtatago ni Kibuloy, mahirap ang pagtatago niya kasi hindi siya tulad nila Saddam, nila Gaddafi. Sila Saddam at sila Gaddafi, hindi
Hindi nangangailangan ng entourage o maraming taong mag-a-assist sa kanila. Kasi sanay sila Gaddafi at saka si Saddam, kaya nilang magtago sa lungga. Di ba nga si Kibuloy ay si Saddam nahuli sa lungga? Si Kibuloy hindi. Bakit hindi niya pwedeng gawin 'yan? Kasi maano siya, mayabang, mahambog. Hindi sanay siya sa luho. Kaya darating ang time, mahuhuli rin siya kasi hindi madali sa kanya ang pagtago. Hindi madali sa kanya ang pagtago. At kaya lang, bakit nagpipilit magtago si Kibuloy? Hindi susuko anuman ang mangyari. Ito yung paliwanag ni retired Senior Associate Justice Carpio. Naniniwala ako dito sa paliwanag niya. He has to maintain his appearance na he is the son of God. So he cannot, he will not allow himself to be treated like an ordinary person. So takot siya na mahuli siya tapos mapusasan siya. Hindi siya son of God. He's gonna look like he's gonna be fugitive. Yeah, exactly. O yun, tama yun. Ako sang-ayon doon. Ito kasing pagtatago ni Kibuloy, kasi hindi siya pwedeng mahuli. Hindi siya pwedeng sumuko, hindi siya pwedeng maaresto. Kasi pag naaresto siya, o kahit sumurinder siya, dadamitan siya ng orange. Dadamitan siya ng orange. Yung sa PDL, person deprived of liberty. Tapos mayroon siyang kukunan siya ng mugshot. Kukunan siya ng mugshot niya. Nakaharap, naka-side view, dalawang side view. Left side view, right side view. Tapos yung harap na. Nahihiya si Kibuloy doon. Nahihiya siya sa ganun na gagawin sa kanya yon. Kasi son of God siya eh. Kailangan niyang i-maintain yung ganung aura. Yung kanyang mga followers, magdududa na sa kanya, ay paano to naging son of God? Hindi niya na-stop yung aresto sa kanya. Kaya may aura na mini-maintain si Kibuloy. Kaya hindi siya susuko at hindi magpapa-aresto. Tama yung sinasabi ni retired Senior Associate Justice Carpio. He has to maintain his aura of that he is the son of God. Diyos ko dahil mga taong ito. Pero Justice, ako may mga update kayo dyan sa mga Davao contact mo. Pakitext sa akin. Baka may Facebook Live tayong gagawin. Last point on this Kibuloy thing. Anong read mo with Digong saying, wag mo. Ito na. Yung tanong na, di ba sabi ni Digong, Pastor, wag mo naman akong i-drag sa problema mo. May warrant of arrest ka. So ngayon, ito ang tanong. Ang tanong, ibig bang sabihin niya, nilalaglag na ni Duterte si Kibuloy? Ito yung paliwanag ni retired Senior Associate Justice Carpio. Okay, tama. Ikaw na yung nasa listahan. But, who knows? Maybe Duterte might end up on a list soon. I mean, hindi kaya, it's... Well, at the end of the day, Duterte is from Duterte. He's willing to drop you to protect his own skin. That's the reading of everybody. But... yan, mga kabunyog. Ang sabi ni retired Senior Associate Justice Carpio, si Duterte ganun yan. Kung alyado ka ni Duterte, alyado ka. Hanggat nagagamit ka, gagamitin ka niya. Pero sa panahon na magigipit na siya, didistansya siya, ilalaglag ka niya. Ililigtas niya yung sarili niya at yung angkan nila. So ibig sabihin, importante kay Duterte sila Sara, sila Pulong, sila Baste. Yang mga lahat ng mga panatiko sa kanya o mga kaibigan niya, kung kailangan niyang ilaglag yan, ilalaglag niya yan. Pero, sinabi ni retired Senior Associate Justice Carpio, hindi naman ganyan yung Siyempre dumidistansya si Duterte kay Kibuloy, kunwari hindi siya involved sa pagtatago nito. Pero totoo rin yun. Pagdating ng panahon na talagang naipit si Kibuloy at kung madadamay siya, ilalaglag niya yan. Hindi mapapayagan na madamay siya sa kaso na yan. Okay, so yan mga kabunyog, mga kababayan, ang mga sinabi ni retired Senior Associate Justice Carpio tungkol po dito kay Kibuloy. Naniniwala po tayo. Tama yung sinabi ni retired Senior Associate Justice Carpio, tingin natin nasa Davao pa rin talaga si Kibuloy. Pero nahihirapan na rin ito sa pagtatago. Kasi siyempre sanay siyang hindi nagtatago dati. Siyempre sanay siya na marangya ang buhay, nai-enjoy niya yung kanyang private jet, yung kanyang yate, yung kanyang buhay na maluho at marangya doon sa Davao. Ngayon, hindi niya na nai-enjoy yan kasi nagtatago siya. Sigurado nahihirapan na rin yan. Kaya lang, bakit pa siya nagtatago? Bakit ayaw niyang sumuko? Kasi may aura nga siyang mini-maintain. Son of God siya eh. Appointed son of God siya.
kailangan niyang i-maintain yung ganung aura. Tama yon. So yan mga kabunyog, mga kababayan, ang sinabi ni retired Senior Associate Justice Carpio na naniniwala rin tayo. Okay, so magandang araw po sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.